Okay, magandang buhay. Okay, welcome sa aking munting channel, Joltech Tutorial. Okay, this time guys, ibahagi ko sa inyo ang kaalaman as driver or operator ng isang sasakyan, kung ano yung dapat nating gawin. So, ibahagi ko rin sa inyo yung minor services ng under chassis at saka powertrain. Okay, itong video na to guys is very important, especially kung ikaw ay gustong matuto sa uh, minor services. Okay? So, chill lang guys. Okay? Huwag niyong i-escape para may matutunan kayo. Okay, here we go. So, sa pag-perform ng vehicle maintenance and minor servicing, may term tayo na ginagamit. So, ang i-check natin is first is battery. Pero actually, hindi kailangan na battery tayo mag-una. Depende na yan kung saan ka na asa ka na belong. So, halimbawa, kung doon ka sa engine, i-check mo na yung mga components doon na dapat i-check doon sa engine. Halimbawa, ano ba yung mga components na i-check natin doon sa engine? First is pinaka-importante is yung oil dipstick. Check natin yung engine oil level niya. Okay? Then, check din natin yung mga leakage. Oil leakage ba or mga fluids. All fluids na makikita natin doon. Kung may power steering, check din natin yung power steering fluid niya. And then, check din natin yung coolant level doon sa coolant reservoir. Then, check din natin yung mga belt at saka mga kung ano yung mga dapat natin i-check doon sa engine. Okay? Then, at the same time, walk around check tayo doon sa vehicle. So, mag-walk around check. Okay. Pag sa battery naman tayo mag-check, ang i-check natin yung battery connection niya. Siyempre, titingnan natin yung lost connection. Malalaman natin pag may lost connection, makikita natin na may mga corroded battery siya. May mga nakakita natin na mga puti-puti doon sa battery terminal. So, kailangan natin siya mag-conduct tayo ng basic na servicing. Okay? Pag mag-remove tayo ng battery connection, first you remove is negative connection. Then, remove naman natin yung positive connection. Okay? So, ganun siya. Okay, pag balik naman sa battery, the first you remove, last you install yung gagawin natin. Ganun siya. At the same time, check din natin yung tire pressure. Okay, gagamit tayo ng tire pressure gauge, mga bolts and nuts na tightness niya. At the same time, check din natin yung mga mirrors at saka mga lighting system. At the same time, yung mga electrical devices like horn, wiper, i-check natin yan. Okay. Sa lighting system naman, ano yung i-check natin? So, i-check natin yung mga not functional na mga bulb or yung mga pundi na bulb. Okay? Then, same time, yung fuse, i-check natin yung mga fuse or mga lens ng lights. At the same time, yung condition ng tire, i-check din natin yung condition ng tire. Then, yung mga hoses, check na din natin yung mga condition ng mga hoses. Baka kung long distance yung travel natin. So, kailangan na check natin yung condition ng mga hoses. And then, kung kailangan na mag-refill tayo ng mga fluids, so, kailangan mag-refill tayo ng mga fluids. Okay? Ganun siya. Okay? Recap tayo. Yung blow bag, yung meaning ng blow bag is, yung B stands for battery. Then yung L is lighting system. Then yung O stands for oil, means check natin yung lubricating system. And then yung W means water. So meaning sa cooling system tayo mag-check. And then yung A stands for air, meaning
check natin yung intake at saka exhaust, at the same time yung brake system. Okay, sa brake system, kailangan din i-check natin yung air fuel pressure. Okay, at the same time, syempre hindi tatakbo yung sasakyan kung walang fuel, so kasali yung fuel system. Okay, so pag ando na tayo sa driver's compartment, make it sure na yung seat belt is na suot mo na, then make it comfortable. So kung kailangan na i-adjust natin yung upuan, so i-adjust natin. So huwag kalimutan yung air pressure gauge is kailangan i-check natin. So i-warm up natin, i-start natin yung vehicle. So kailangan naka-warm up tayo. So dapat ma-reach niya yung normal pressure, yung standard pressure natin. So yung standard pressure is nakadepende siya sa unit na ginagamit. Halimbawa sa PSI, pag PSI around 60 to 90, depende sa unit. Yung heavy vehicle, aabot pa yan ng 90 to 120 PSI. So mostly yung iba, pag aabot na siya ng 60, pwede ka na magpatakbo. Pero so makita man natin yan pag naka-green yung color coding niya, so meaning good siya. No, yun ang normal pressure niya sa color coding. Pag naka-red siya, meaning hindi pa yun pwede ipatakbo. Okay, ganun siya guys. Okay, next is punta naman tayo sa under chassis components. So, titingnan natin yung mga under chassis na services. Hi guys! Magandang buhay! This time guys, so ipakita ko sa inyo yung under chassis components and powertrain components of the vehicle. So ito yung sasakyan guys. Okay. The weight of a bus is supported from the wheel by means of suspension system, or the vehicle weight is supported on the road by means of wheel and tire. Ganun siya guys. Then the brake systems, from the word brake, is used to slow or to stop the vehicle. Okay. Siyempre, yung steering system natin is ano yung purpose ng steering system? Siyempre, siya yung mag-guide. Siya yung mag-guide sa direction, kung saan yung direction natin. Okay, next. Powertrain system components. Actually, yung clutch system natin is considered as part of powertrain because yung clutch system natin is naka-engage or naka-connected siya doon sa engine. So, powertrain is engine. So, meaning, yung powertrain system natin is consists of clutch, transmission, driveline assembly, at the same time yung differential. Last is yung wheel and axle. Okay, ano yung purpose ng clutch system natin? Yung clutch system natin is to engage and disengage the power from the engine to transmission. Pag inaapakan natin yung clutch, naka-disengage yung power. So meaning, hindi tatakbo yung sasakyan. Pag na-release natin yung clutch pedal, automatic yung power mag-engage siya doon sa input shaft of transmission. Then pag naka-shift yung transmission natin, tatakbo na yung sasakyan. So ganun yung trabaho ng clutch system. Okay? Next is yung transmission. So, ano yung purpose ng transmission? The transmission is consists of gearbox. So, marami siyang mga gears or mga gearing arrangement doon sa ilalim. So, from first gear up to fifth gear, depende sa vehicle kung aabot siya ng seventh gear. At the same time, mayroon din siyang reverse gear. So, ano yung purpose ng transmission? Whether increase or decrease the speed. So, yun ang pinaka main na trabaho niya. Consists of gears. So, marami siyang mga gears na naka-arrange doon sa ilalim. And then, yung driveline natin. So, ano yung trabaho ng driveline natin is siya yung transmit ng transmission torque. So, galing ng transmission, yung power ng transmission, i-transfer niya doon sa differential. So,
Bali, yung propeller shaft natin or driveline assembly, siya yung serve as bridge o siya yung dadaanan ng power flow from the transmission to differential. So meaning, yung propeller shaft natin is between transmission and differential. Okay? So, yung differential natin, ano yung purpose ng differential? Okay. So, yung differential naman natin is siya yung mag-amplify sa engine power that enable a bus or vehicle to carry the load. So, siya yung mag mag-amplify sa engine power. So, makikita natin yung ratio ng differential depende rin sa vehicle. So, yung ibang vehicle, halimbawa yung sa mga multi-cab, nandun siya sa mga 6:1, 7:1. Yan. Okay, ito yung mga basic components niya sa ilalim. So, ito yung under chassis component niya, guys. Toyota na Hi-Ace. Okay. So, ito yung pagbabasihan natin sa preventive maintenance. So, kung ano yung dapat na i-check natin sa ET313 na subject sa car care services. Okay, so dito sa ang una natin na makikita dito is yung condensers. Ito yung condenser. Okay. And then ito yung chassis niya. Tapos ito yung steering, rack and pinion na steering system made of power steering. Then ito yung rack end nya, tie rod end. Yan. Then suspension system. Then yan ang disc brake. Then dito naman yan ito yung radiator nya. Yan. Sa kapila ganun pa rin. Ito yung protecting bellows. Yan. Kita natin may problema na tie rod, rack end, tie rod end. Then yung suspension system, mayroon siyang shock absorber, may upper control arm pa yung lower control arm. Ito yung strut rod nya. And then yan, ito na yung engine. Yan, ito yung serve as oil pan, reservoir of oil. And then next to it is yung clutch system natin. Dito yung bell housing nya. Then transmission. Automatic ni sir? Ay, automatic pala to. Ito yung transmission nya, automatic transmission. Then ito yung exhaust system. Punta doon sa likuran. Muffler. Then ito yung tinatawag natin na propeller shaft or driveline assembly. And then differential. Then ang differential. Then mayroon siyang suspension spring. So sa type of suspension, ito yung trailing arm suspension. Okay? Doon sa sa front suspension, ang tawag yan is double A arm suspension. Kasi may upper control arm at saka may lower control arm. Yung ibang suspension is yung gumagamit siya ng lip spring or solid axle suspension yun. Okay. And then ito yung fuel tank nya.
Then, mga connection niya, siyempre may mga fuel lines. Yan. Yan ang ilalim ng Toyota Hiace. Ano yung model lang ni Ben? Dili ni siya 2L? 1TC na. 1TC? Oh. 1TC. 1TC yung engine model niya.